Sa mga oras na ito ay ako po'y bumabati na maraming pagpapala sa bawat sa atin. So po, bakit po ko nasasabi at hindi po ako bumabati na karaniwan sinasabi isang mapagpalang araw? Kundi sa akin po ay maraming pagpapala sa ating lahat sa araw nito. Una po mga kaibigan, yung unang pagdilat ng ating mata tuwing umaga ay isang pagpapala na po yan. Nung pagdilat natin ating mga mata na mayroon pa tayong buhay, at pangalawa, wala po tayo sa banig ng karamdaman. Pangalawa na po yan. Pangatlo po, wala po tayo sa rihas ng bilangguan. Pang-apat po, ay mayroon po tayong pisikal na kalakasan. Pang-lima, na dapat una, mayroon tayong Christmas. Sapagkat mayroong Kristo na naisilang sa ibabaw ng mundong ito para sa iyo at sa akin. What is the word Kristo? Christmas. Si Kristo, the word Christ is anointed man. Siya'y itinalaga at pinahiran para sa pagliligtas una ng kanyang bayan at lahat ng tao sa ating mga kasalanan. Kaya po, sa mga oras sa hapong ito, sa araw nito, bumabati po ko sa inyo sa lahat na nagdiriwang ng Kapaskuhan. Bagamat silent po ang Biblia, kaibigan, na walang sinasabi kung anong eksaktong buwan, araw, oras ng kapanganakan ng Panginoong Kristo. Ang mahalaga na mayroon tayong pagkakaisa, nagsiselebrate po tayo na mayroong Kristo na ipinanganak sa ibabaw ng mundong ito upang tugunan ang iyo at aking pangailangan espiritual, ang kaligtasan. Ngayon kaibigan, nais ko pong ibahagi sa iyo at nais kong sabihin sa iyo na hindi sa dahilan ako'y nangingialam sa iyo, na karaniwan sinasabi ng tao, at kung minsan meron akong nakasama na naikorek ko po at nakita ko naman po nagpakorek po siya. Madalas kasi ang tao ay nagpapalusot at nangangatwiran. Kaibigan, wala po tayong maipapangatwiran sa Diyos. Igalang po natin ang salitang Christ. Kaya wag po tayong bumati sa ating kapwa-tao na Xmas, kundi Happy Christmas to you. Sapagkat kaibigan, alam po natin kung ano ang maraming pakahulugan at kahulugan ng X. Siguro kung ikaw ay naranasan mo magkaroon ng ex-boyfriend, ex-friend, ex-girlfriend, etc. Subalit ang Diyos ay kailanman hindi kanya naging ex at lalong hindi naging ex-men. At ang Diyos po, kailanman hindi po siya natutulog at nakakatulog. Kailanman ang Diyos ay hindi po siya nang iiwan. Ang tao ang madalas natutulog, nakakatulog, nang iiwan. Ganito kaibigan, kung ikaw ay naniniwala sa banal na kasulatan na Biblia, lahat po ng aking ibabahagi at sasabihin ay nanggagaling po dito. Kaibigan, igalang po natin ang salitang Kristo o Christ.
sapagkat ang salitang Kristo ay pangalan po yan ng Diyos. Sabi sa aklat ng Exodo chapter 20 ay igalang po natin ang pangalan ng Diyos at huwag nating gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Kaya huwag po tayong mangangatwiran. Huwag kang magalit sa aking kaibigan. Hindi sa nangingialam ako sa iyo, kundi nagbabahagi lamang ako doon sa tama at nararapat nating gawin. Mahirap kasi, madalas ang tao ay nangangatwiran kahit baluktot. Sasabihin mo, kasi nagmamadali ako pag-type. Sasabihin mo, ito ay dito lang naman sa pribadong bagay. Kailanman kaibigan, please, i-respect po natin ang pangalan ng Diyos. Kung mayroon kang respeto sa iyong sarili at sa iyong kapwa, higit natin i-respeto ang pangalang Kristo o Christ. Ang salitang Kristo, Christ, He is anointed one. Siya ay pinahiran, itinalaga para sa iyo at sa akin sa kanyang bayan sa pagliligtas. Ang the word Jesus, He is a Savior. Siya ay nahayag sa pagiging tao, Emmanuel, sapagkat siya ay kasama at nakasama ng mga apostol at disipulo. Ito kaibigan, nais ko pong babanggitin sa iyo na yung Xmas, huwag na po natin ibahagi. Huwag na po tayong bumati ng Xmas, kundi Happy Christmas to you. Ito kaibigan nung nagpakain ang Panginoong Kristo, una, pinakain niya, inalagaan niya yung 12 apostol, 12 disciple, at yung 70 followers. Pinakain niya yung 5,000. Hindi lang 5,000, sapagkat hindi na sinama sa bilang yung mga babae at mga bata, yung mga tatay lang, mga lalaki. Alam niyo po yung mga pinakain ng Panginoong Kristo, mula sa 12 disciples, 70 followers, at iba pa yung 5,000. Nung hulihin na at hinuli ang Panginoong Kristo, ni isa walang natira. Nagkanya-kanyang alis, nagkanya-kanyang takas, at walang nakita ni kahit isa. Kahit po si Pedro, si Peter, sinabihan ng Panginoong Kristo, Peter, ay sa ikatlong pagtilaok ng manok, 3 beses mo ko ipagtatwa. At nakipagbalik-taktakan pa si Peter, kaibigan. Subalit, nung isang pagkakataon, isang araw, nanlalamig at nilalamig si Peter, kaya po siya nagpainit. Siguro baka may kape na yung time na yung kaibigan. Akin lang po baka may kape na yun. At nakita siya nung nilitis ang Panginoong Kristo. Di ba ikaw yung kasama niyan? Doon na po narinig niya yung pagtilaok ng manok at itinatwa niya 3 beses ang Panginoong Sus. Ito pa ang masakit, masaklap, masakit pakinggan, masakit Kuya Eddie. Iniwan ng lahat ang Panginoong Kristo ni isa walang natira. Si Peter, si Pedro bumalik sa pangingisda. Alam niyo po, pinuntahan siya ng Panginoong Kristo doon sa dagat at tinawag. Kita niyo po, ang tao lang po ang nangiiwan ng i-ex. Ang Diyos sa pamagitan ni Kristo kailanman hindi siya nangiiwan. Kahit siya iniwan, pinuntahan pa rin niya. Nung narinig at naalala ni Juan o ni Peter na yung tinig ay tinig ng Panginoong Kristo, on the spot, tumalon po siya, lumangoy, nagmadali.
upang lumapit sa ating Panginoon Kristo. Yan po kaibigan, kaya huwag po natin ugaliin. Itama po natin yung mali at huwag nang gawin yung mali. Naigalang po natin yung Christ, salitang Christ, pangalan ng Diyos po yan. Sabi ng Biblia, huwag po nating banggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos sapagkat banal. Sa halip na Xmas, Christmas na po. Blessed, a happy Christmas to you. Yun po dapat kaibigan. Kaya sa mga oras sa araw na ito, bago po ako magpatuloy at magtuloy-tuloy sa ating gagawin, nais ko lamang kayo awitan ng isang awiting makalangit. Ito po ay komposisyon ng isang batikang kompositor at mga awit na si Sir tawag dito ay Sir Palacio. Pakinggan lamang po ninyo ang awiting ito bago po tayo magpatuloy sa ating pagbabahagi. Ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos. Ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka. Hallelujah, hallelujah, luwalhatiin ka. Hallelujah, hallelujah, luwalhatiin ka. Hallelujah, 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 luwalhatiin ka, o aking Diyos. Ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos. Ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka. Hallelujah, hallelujah, luwalhatiin
ka. Hallelujah, hallelujah, lumalating ka. Hallelujah, 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 lumalating ka, o aming Diyos. Hallelujah, hallelujah, lumalating ka. Hallelujah, hallelujah, lumalating ka. Hallelujah, 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 lumalating ka, lumalating ka, o aming Diyos. Hallelujah, hallelujah, lumalating ka. Hallelujah, hallelujah, lumalating ka. Hallelujah, 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 luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, o aming Diyos. Yun po mga kaibigan, ay kailangan po natin maparangalan. Luwalhatiin po natin ang Diyos sa pangalan ng kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Jesus ay Savior, nagkatawang tao at naging kasama ng mga disipulo, kaya tinatawag Emmanuel na kasama nila. Kristo, the word, it means Christ, the anointed one. At ganito mga kaibigan, napakaganda ng awitin, luwalhatiin ka, papurihan. Salitang luwalhatiin ay napakataas na salita, luwalhatiin. Hindi mo malilimitahan yung salitang pagluwalhati sa Panginoon. At ganito mga kaibigan, basahin ko po sa inyo yung aklat ng chapter 2 ng Mateo. At nais ko po sapagkat marami sa mga oras nito nagdiriwang na di umano ay Kapaskuhan, December 25 di umano, na tama yung sinasabi at kasabihan, araw-araw ay Pasko. Sapagkat ang Diyos ay araw-araw nagbibigay ng pag-asa. Habang may buhay ay may pag-asa. Nais ko po lamang sa inyo basahin mga kaibigan ang talata ng Biblia. Dito po sa aklat po ng
chapter 2 ng Mateo verse 1 hanggang sa sumusunod na talata o hanggang sa verse 12. Pakinggan lamang po ninyo ang talata na aking babasahin. Sabi dito, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahunan ng haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem, sa malayong silangan, na nagtatanong na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat nakita namin ang kanyang bituin or tala sa silangan, at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Verse 7 po, pagkatapos lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at ipinaalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, umayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya inyong natagpuan na, ipagbigay ninyo alam sa akin, upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. Verse 9, pagkatapos nilang makinig sa hari, ay lumakad na sila, at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang isang ina. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. Palibas ay binalaan sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Nag-iba na sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Mga kaibigan, ganito po. At sabi po dito sa ating binasang talata ng Biblia, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Ito po ay 1,000 taon nakalipas na nagkaroon ng propesiya. Sabihin na natin, magsimula doon kay Isaias. Doon sa chapter 6 at sa chapter 9 verse 6. Na doon sa chapter 6 na maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng sanggol at tatawaging Emmanuel. Doon sa chapter 9 verse 9, at ipapanganak ang sanggol. Siya'y tatawagin kataas-taasang Diyos, kamangha-mangha, prinsipe ng kapayapaan.
Yun po ay propesiya ng maraming taon hanggang sa ibang mga propeta. Yun po ay tinandaan ng maraming mga Hudyo, mga Hebro. At nagsalin-salin lahi yung propesiya na yon sapagkat yan ay pangako ng Diyos sa bayang Israel na ipapanganak yung hari na magliligtas. So, naisa puso nila yun. At hindi lamang po. At narinig ito, nalaman, nabasa ng mga pantas. Hindi lamang ng pantas ng iba pang mga tao, mga matatalino. Sabihin na natin ng mga astrology, mga scientist. At yung mga pantas, astronomy, astrology, sila po, nang wala pa yung mga technology, sila po yung bumabasa ng mga kapanahunan, mga bituin. Pero, kung minsan, yung mga may limitasyon po lang yan. Sapagkat kakayanan ng tao yan. Ngunit kapag ang propesiya ng Diyos, nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng propeta sa mga tao, walang limitasyon po yan. Hindi po yan napapalpak. Ngayon, nung mabalitaan ng mga pantas, ng 3 pantas, sabi ng Biblia, sila ay naglalakbay mula sa malayong silangan dumating sa Jerusalem, sa bayan ng Jerusalem, sa lugar ng Jerusalem, at nagtanong na saan ang ipinangako na hari ng mga Hudyo. So, nung nagtanong sila, so hindi lang siguro isang tao ang kanilang pinagtanungan. Marami silang pinagtanungan. At siyempre, lagi naalala ng mga Hudyo yung pangako ng Diyos, yung propesiya. Itong 3 pantas nito, sa kanilang buhay, sa kanilang edad, di natin alam kung ilang taon na yon sila. Palagay natin, hindi lamang 1 year, 2 years, 3 years sila naglakbay mula sa malayong silangan upang hanapin yung tanda ng bituin, ng tala na doon ipapanganak ang Kristo. Kaya kaibigan, birahin nyo po itong 3 pantas mula sa malayong silangan, hinanap at matyaga nila. Gusto nila siguro bago sila mamatay, bago sila pumanaw sa ibabaw ng mundo, makita ng kanilang 2 mata yung pangako ng Diyos na tagapagligtas ng kanyang bayan. Siguro sabihin na natin sila ay isang Hudyo, Hebro, kasama doon sa lipi ng Hudyo, na bago man lang sila pumanaw sa ibabaw ng mundo, makita ng kanilang 2 mata yung ipinanganak na sanggol na siyang hari. Ito kaibigan, naisip mo ba? Bago pumanaw ka sa ibabaw ng mundong ito, naisip mo ba, bago mawala ang buhay mo dito sa ibabaw ng mundo, naisip mo ba hanapin si Kristo, tanggapin si Kristo sa buhay mo na siyang tagapagligtas? Hindi po relihiyon, pangalan ng simbahan ang magliligtas sa atin. Hindi po mabuting gawa ang magliligtas sa atin. Bagamat mabuti at tama ang gumawa ng mabuti, subalit hindi po yan batayan, kundi yung kung paano mo paniniwalaan, sampalatayanan si Kristo. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing sa 3 araw, siya'y binuhay ng Diyos Ama. Yun po yung gospel of salvation. Binuhay siya upang ikaw at ako ay bigyan ng katiyakan at pag-asa sa buhay. At siya'y namatay na dapat ikaw at ako ang mamatay at paparusahan, inako niya. So ito po, ganito po mga kaibigan,
Sabi dito, nagtanong itong tatlong pantas. At nung kanilang napagtanungan doon sa lugar ng Jerusalem, ay mayroong isang tao o isang hari na biglang kinabahan doon sa balita. Sapagkat biruin nyo, hari, may edad na si Herodes. Naisip niya mayroong papalit sa kanya. Kaya bilang isang tao, mag-iisip yan na kakabahan niya kung sino yung papalit sa kanya. Halili, na dapat anak niya, sariling anak. Kakabahan niya, kaya gagawa ng pag-iisip ng hindi maganda yan sa kapwa. Ngayon, ang maganda dito kaibigan, nagpapatuloy yung tatlong pantas. Sapagkat kanilang nakita, at sabi ng Biblia, sabi dito, labis silang nagalak itong tatlong pantas nang makita nila ang bituin, ang tala na naggabay sa kanila, gumabay mula pa sa malayong silangan sa matagal na panahon na taon na kanilang nilakbay. Yun po ang nag-guide sa kanila, yung tala, bituin ng Diyos. At sabi dito, labis silang nagalak, nagkaroon sila ng joy. At sabi dito sa verse 11, pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Anong ginawa nila doon, kaibigan? At sabi ng Biblia, nagpatira pa sila. Kanino? Kay Virgin Mary ba? Kay Maria ba? Kundi doon sa ipinanganak sa sabsaban na si Jesucristo, doon sila nagpatira pa at sumamba sa Kanya, kay Jesus Christ, hindi sa kanino man. Mag-isip po tayo mga kaibigan. At nung kanilang sinamba, nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, may dala silang kayamanan. Gusto nila na sila ay makapaghandog ng pinakadabis na bagay. Tatlo yun. Dala-dala nila. Mula pa sa malayong silangan, dala-dala nila yung kanilang ihandog. Simula nung narinig nila na ipapanganak na itong buwan nito sa kanilang kaalaman, yung magiging hari na sanggol. So, nung nakita nila, sabi ng Biblia, nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa Kanya ang mga kaloob na ginto. Kita niyo po? Ang ibig sabihin na ginto, ibig sabihin, pag-respect po yan. Paghahandog ang hari ay mayroong ginto. Ang kulay na dilaw ay it represent the color of king, hari. At yung ginto, yung value ng ginto. Pero higit pa sa ginto ang kanilang nakita ng kanilang dalawang mata, sapagkat nagkatawang tao ang Diyos na si Jesucristo at nakita nila ng personal. Ito pa, at hindi lamang ginto, yung kamanyang yung sa ating panahon ngayon, yung pabango sa paligid, parang albatros, pero mali po yung albatros. Yung pabango sa paligid. So, ibig sabihin, hindi lang ginto, kundi yung pabango na kanilang inihandog dun sa hari. At ito pa, itong kamanyang at saka yung mira, o mira. Ito yung pang-preserve. So, may mga ibig sabihin po yung tatlo na yan, mga kaibigan. Huwag na nating palalimin.
So ganito po, biruin nyo po, ang tao sa panahon natin ngayon, doon na lang sila nakatuon ng kanilang atensyon ng kanilang Christmas di umano. Doon sa napakagandang kulay ng Christmas tree na may kumukutitap na pailaw ng series bulb light. Napakaganda nga naman tingnan, sapagkat yan ay nagsimbolo ng kagalakan, yung parang star pag kumislap. Ngayon, kung minsan doon na lang sa material ng bagay na katuon ang Christmas ng isang tao, bagamat okay naman, maganda, subalit napakababaw na dahilan, kapatid, kaibigan. Napakababaw na dahilan kung doon na lang nakasalalay ang iyong Christmas sa mga material na bagay, doon sa napakaganda na kulay ng Christmas tree. Hindi po yung Christmas tree ang magdadala sa ating magliligtas doon sa kapahamakan ng parusa ng Diyos Ama, doon sa piling ng Diyos sa kaharian ng langit, kundi si Kristo. Hindi po sa pamagitan na napakagandang liwanag na kumukutitap na series light bulb, kundi doon sa busilak ng ating puso, sa pagsamba, paglapit, pagluwalhati natin sa Panginoon, katulad ng inawit kong luwalhatiin ka. Biruin niyo po yung mga tatlong pantas. Sabi nga ng kanta, inawit ko, ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri. Bahagi ng kanilang pagsambas at ng pagpupuri, sila'y naghandog. So kaibigan, the word worship, malawak po. Hindi po siya singular word yung worship. Isa pang bagay na bahagi ng worship, yung respect. Respect po natin sa pangalan ng Diyos na Christmas, Kristo, hindi Xmas. Hindi, kasi si Kristo hindi siya kailanman ang iiwan, tao lamang po. Kaya ito kaibigan, salamat po sa mga oras nito doon sa mga makakarinig nito. Ibahagi niyo po ito. Tiyak, ikaw na magbabahagi, ikaw na nakakarinig ngayon, pagpapalain ka ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ako ay instrumento lamang, kaibigan. Instrumento lamang ako. Maging sa aking pagsasalita ngayon, pinagpala din ako. So mababaw na dahilan na kapag nakatuon na lang ang tao sa kanyang pagsiselebrate ng Pasko dun sa mga material na bagay, kaya ho naliligaw ang tao. Naliligaw, nalunod sa sabaw ng pulutan, nalunod dun sa tagay. Sa halip na magsaya, yung iba nagsuntukan. Kita nyo, nasaan ang diwa ng Pasko? Diba? Mali po, kaibigan. Sa simpleng paraan ng pagpupuri at pagsamba katulad nito, masayang masaya po ako. Apaw-apaw ang aking kagalakan. Salamat po sa may-ari nito. Hiram ko lamang po ito. Isang araw magkaroon po ako nito. Pero maraming salamat sa may-ari nito, Pastora. Sikreto lang po ang pangalan, Pastora. Salamat po. Kasama ni It's Coffee Time. It's Coffee Time, it means na yung merong mainit na pagsamba, mas mainit pa sa kape na pagsamba sa Diyos. Na kung merong kape, mayroong aroma, yung aking pagsamba ay naging mabangong samyo ng aking pasasalamat, pagsamba sa Diyos na si Jesucristo, umaalingasaw po yan. Kaya ngayon, sa oras nito, salamat kaibigan, ibahagi niyo po itong mensahe nito. At tiyak na pagpapalain ka. Ngayon kaibigan,
kung hindi mo pa lubos kilala si Kristo sa iyong buhay. Si Kristo po maraming beses na nagpapakilala, hindi lamang sa panaginip. Sa maraming tao doon, lalo sa mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kaibigan, sa Biblia, wala ho po tayong mababasa na si Kristo ay hindi Diyos. Wala po. Marami po tayong mababasa sa Biblia na magpapatunay si Kristo ay Diyos. Sinungaling po at ginagawang sinungaling ang Diyos, sabi ng Biblia, kapag hindi niya sasampalatayanan ang kanyang bugtong na anak na si Kristo na Diyos. Sinungaling po. Mapapahamak kayong kaibigan, maliligaw ka. Ganito, kaibigan, sa maikling panahon, halimbawa na lang kaibigan, bigla kukunin ng Diyos ang buhay na ipinahiram sa iyo. Nakakasigurado ka ba kung saan ka pupunta ngayon? Are you sure na kapag kinuha, binawi ng Diyos yung pinagkatiwala at pinahiram sa iyo ng buhay, nakatiyak ka ba kung saan kang pupunta? Dalawa lamang ang pupuntahan ng tao, kaibigan, langit at impyerno. Kung paano dalawa lang ang nilikha ng Diyos,